So, good morning sir. So, in this video po is ang napili kong top 5 is yung import image. So, dito ito yung folder name ko. Then, ito naman yung folder name ko sa Flutter. And then, we have a Dart tool, idea, Android. So, ito. So, mga ito is nakadirect na siya. Then, sa asset naman is nag-new folder ako. At naglagay ako ng image. Then, dito sa lead, of course, dito yung dito natin yung i-codes yung mga codes natin para mapalabas natin yung apps natin. Then dito sa PubSpay, so meron din akong nilagay dyan na asset from image, which is matatakal natin mamaya. So punta tayo sa main dart. So, sa import package Flutter material Dart is very important statement that includes the material design of our output. So, napaka-importante ito para sa Flutter framework natin. Then, sa void main run up, ito naman yung this is the entry point of the Flutter app, which is the run up is function, then takes the my app, then widget start the app. So, pinaka entry point ang codes natin ito. Void main run up cons my app. Sa class app naman tayo. Dito sa class my app extend stateless widget, na kung saan yung my app is a stateless widget that represent the root of application. So, dito sa material app is a main widget that set up a structure for app such as theme or home screen natin. Then dito sa title, we input the import image example. So ito yun dito sa app bar natin, import image example. Dito sa theme naman, defines the app visual style. Then sa home, we have a cons image demo page. So this point, the another widget is a image demo page, which may content of the app natin. So let's proceed to our class demo page codes. So sa class image demo page extend stateless widgets.
So, dito na yung papasok yung scaffold, app bar type, mga ano natin, yung safe area, yung mga container, padding, ganon yung mga image, text. So, sa app bar, so kanina nga, linagyan natin ng title yung app bar natin, which import image sample. Then, center title tayo para mas maganda yung view ng app bar natin. Then, sa safe area naman, ito yung ensures the app UI stays within the visible area na kung saan ina-avoid yung system interface like the status bar or notch. Then dito sa container, nag-hold siya ng main content of the screen and nagsiset ito ng background color which is light pink. So ito yung color natin, light pink. Then so ito yung ano natin dito. For example, green, Ctrl S. So yun, palit ito ng color green. So ibalik natin. Then dito sa padding, ito yung nagpo-provide na 16 pixel around the content inside the container. Then sa ano naman tayo, sa text ng ano natin, sa text, so sa image from asset, naglagay tayo ng text dito para naman mas maganda tingnan, na mas mabilis matukoy or malaman ng viewers like that. So image access from asset. So naglagay ako ng asset image 1 na kung saan para mabasa ito at lumabas sa ating output, which is nag-new folder tayo, then nag-input tayo ng image. So ito yun, yan. So balik tayo sa main dark. Then dito naman sa sa framework, image from network, naglagay din tayo ng text dyan para yun nga, malaman natin kung ano ba dito yung image network or dun sa kinuha natin lang sa desktop. So ito nga, so dito sa image from network, kumuha tayo ng link sa Google and then pinis natin dito sa image.network, na kung saan kung niran natin ito at naglagay tayo ng link para sa image from network, is mababasa niya ito at lalabas ito. Then ito naman is kinuha natin sa desktop natin, itong image na to. So ang pinagkaiba is ito may link, ito wala. So parang naglagay lang tayo ng codes na image.1 GPG para mabasa ito sa asset natin.
Then, punta tayo sa PubSpeak para mabasa niya yung image na nilagay natin dito. Is kailangan natin maglagay ng asset, which is asset / image1.jpg. So, try natin i-run. X natin to. Go to the run, then debug. So, pag ganito naman is wag natin i-run sa PubSpeak or image or saan dito. Basta ilagay natin sa main Dart and ito, i-run natin para hindi siya makita ng error ganun. So, naglo-loading siya. Wait lang natin. So, yun. So, yun nga. Walang error at lumabas ito. So, yun lang.